Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon na June 27, silang 2025 at ang oras ay 10:31 AM. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat, wala kong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika, Kingdom of God, the Lupa Sugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, one sea. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan ng sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, katarungan, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay. Bagong lahat ay nais ko munang pasalamatan lahat ng mga kapatid na ipinapanalangin ang ating misyon. Ano pa itong misyon na ito? Gulo-gulo na. Hindi ko na ito patatagalin. Okay. Batid natin na ang dami na ng mga alingaw at oh my God, ang China, nagpakawala na sila ng kanilang rocket against doon sa Taiwan. Sinabi ko naman sa inyo anytime di ba? But huwag kayong mag-alala, hindi pa to World War 3. No? And then, the Russia, inatake ulit ang Ukraine. Ang gandang laban to. Para lang tayong nanonood ng Mobile Legends nito. Okay, hindi ko na to patatagulin. Kung noong una ay ginawa namin ng abot ng aming makakaya para iiwas yung hypersonic na supposed to be, ay ang pagkakalam ko, hindi ako nagkamali, ay nagbanta ang China na that is for us. Kasi nga diba nagalit sila sa ating mahal na PBBM. Pero mas powerful pa rin ang karunungan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya nagagawa natin siya ng paraan. No? Kasi prayers is a given. Pero hindi naman kasi pwede na puro prayer na wala tayong action. Kailangan kapag mag-prayer tayo with action, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay. Ito surprise tong pag-EFB live ko kasi hindi ako nag-ano na mag-EFB live ko. Maganda to no? Okay. Sa pagkakataon na ito, mas maganda yung i-activate natin ulit ang the supersonic na gamit ng China. Hindi dahil para mapinsala ang Taiwan, kung hindi para mas ma-realize ito, lalo na yung ating mga namumuno, kasi yung ginawa namin is to give a chance, no? Lahat ginawa natin ang ating magagawa, ng abot ng ating magagawa to coordinate our beloved pamahalaan, especially our beloved PBBM. Okay? At para sa akin, hindi pwedeng isisisi lahat kay PBBM. Pagkos ang mayroong tinatawag na mayroong mga technicality dito ay yung mga iilan na mga nasa baba niya, na kung totoosin, ito rin naman talaga ang sumisira sa kanya. Okay. Makinig kayong lahat. Sa mangyaring kaguluhan ng China at saka ng Taiwan, we need to be smart. Okay? Hindi tayo pwede maging kampante. Okay? At ito na yung sinasabi ko sa inyo. Mas mainam na rin siguro na maging sa atin dito. Why? Para magkaalaman. Kasi diba, may mga hari, may mga reyna na nagsasabi na redemption na nila, na-redeem na nilang ganito, nabawi ng ganito. So, ano ba yung pinapaalala ko? Itong inihahayag ko sa inyo is hindi para, kasi if you're a leader, mas una mo kasing pangangalagaan ang nasasakupan mo.
No? Not your crown kung sino ka or ano ka. Bibili ka? Bibili ka ba? Anong bibilin mo? Sarado. Sorry ha, kasi ako nagbantay ng tindahan ngayon. Sarado. Okay. Sorry mga guys ha, kasi so far nandito ako ngayon. Pauwi pa lang ako sa Jensan. Somewhere ako, nandito ako sa part pa rin ng Mindanao. Okay? So ngayon, makinig kayo. Ginawa ng lahat ng abot na makakaya na nakaharap ko ang iilan sa mga matataas na opisyal, especially the Central Bank. Pero despite of everything, hindi ako napanghinaan ng loob. Bagkos nahahabag ako sa mga taong ito. Alam niyo kung bakit? Yang sobra ninyong karunungan na pansanlibutan, yan din ang maglalagay sa inyo ng inyong mismong kapahamakan. Always remember na yung sinasabi niyong ang Panginoong Hesus ay babalik. Totoo rin naman na hindi siya para sa mga mabubuti, kundi para sa mga masasama. Kaya kayo na nakita ko na mga pagkaganid na lang talaga sa kapangyarihan at ganid sa kayamanan. Si Lidimin Canoto ay nakisama sa inyo, nakibagay sa inyo, nagpakumbaba sa inyo, pero halos lahat sa inyo ay puro nagmamataas, maging ang mga espiritual, gumaganap ng espiritual, pataasan ng kapangyarihan. Kasi ganito, kasi ganito. Ngayon, at this time, katulad ng sinasabi ko, anong paalala ni Lidimin sa inyo? Oo nga, sasabihin nga natin na ang Pilipinas, kono ay pinili ng bayan ng Diyos, lalo na itong Mindanao na the land of promise. Pero si Lidimin, hindi ako nagkulang sa inyo. Alalahanin ninyo, kaya nga sabi ko sa inyo, okay, given yun, sige, given yun, na pinili ang ating bayan, pero, ngunit, subalit datapwat. Di ba nagpaalala ko sa inyo ang tanong, nakasunod ba tayo sa kalooban ng Panginoon, ng kataas-taasan? Tanungin ko kayo. So, itong ngayon na nangyari ngayon, sinabi ko na ba sa inyo, always get ready, kasi anytime, pwede yan sila. No, kasi nakikita natin sila eh. So, to make the story short, anong sabi ni Lidimin? Pabor lahat sa akin at sinabi ko na sa inyo. Itong mga makakapal ang mukha na nasa gobyerno, no? Tingnan nyo ang DDS ngayon. Ano bang sinabi ni Lidimin? Kayong mga ito liliwanagin ko lang because hindi ako namuhay as a politician. Okay? Kaya itong sinasabi ko, wala akong pinapanigan or galit ako kanino man na mga, mas galit pa nga ako dun sa land grabber eh. Sa totoo lang. Kaya, katulad ng sinabi ko nung nakarang araw, antay ka kay ipapahila na kita. Ipapasundo na kita. Ipapasundo kita. Alam nyo kasi kung bakit? Sinabi ko naman sa inyo lahat ng bagay sa mundo, alam naman natin, no, na itong mga bagay sa mundo, ito yung mga palamuti lang. Lahat ng bagay sa mundo ay mayroong katapusan. Higit sa lahat, ito ay may katapat, no? Pero dahil sa feeling niyo super yaman kayo, you're very powerful. So, akala niyo lahat ng bagay magagawa niyo. Ay, Lidimin Canoto declared, ipapasundo kita. Ikaw na lang grabber ka. Pero, ipapasundo kita. Alam ko marami ang magtaas ng kilay sa inyo, no? Magtaas ng kilay sa inyo. Yan ba ang spiritual? Yan ba ang gumaganap? Hindi magandang pananalita? Huwag kayong ipokrita. Huwag niyo akong igaya sa inyo na matatamis magsalita. Yung iba nga, praise the Lord, hallelujah pa, pero mga hinayo pa. Huwag kayong magagalit sa akin. Huwag kayong magagalit sa akin. Tingnan nyo ngayon ang DDS. Nagkamalibas Lidimin. At yung sinasabi, listen, makinig kayo, aking mga kababayan ko. Lalo na sa ating mahal na presidente, PBBM. Okay? Kasi, malaki kasi itong impact sa atin eh. Okay? Yung sinasabi na nag-surrender ang Iran, natatawa na lang ako. Alam niyo kung bakit? Whatever
whatever it is, that is the part ng kanilang programang laro ng buong daigdig. Uulitin ko, yan ay tunay na laro ng ibang leader ng buong daigdig. Why? Para matupad ang gusto ninyo. Alalahanin ninyo, kaya nga, sabi ko nga si Lady Min, sinasabi ko ito sa inyo, hindi para makipagkumpetensya sa inyo. At alam ko, ano bang sinabi ko sa inyo? Antayin nyo pa ba? Antayin nyo pa. Kung sa bagay, ganito yun mamili kayo. Kasi, iba-iba kasi ang sitwasyon ng bawat pagkakataon. Okay? Iba-iba ang sitwasyon ng bawat pagkakataon. Okay? So, maaaring sa kanila dyan ay gira-gira through missile. Pero sa atin, mapalad pa rin ang Pilipinas kahit papaano. Baka sabayan ito ng, alam niyo na, the big one. Akala niyo na nahimik ang the big one? Mamili kayo. Yung panghulugan tayo ng missile or the big one. Mamili kayo. Natural. Kung maaari, wala sana dyan. Alin man sa dalawa na yan. Pero, at this time, dapat lang na mangyari yan. Bakit? Para ang mga tao is, nandun talaga yung deeply, no? Deeply na nandoon yung, kasi marami nang nangyari pero mga mapangimbabaw pa rin, no? Mga mapangimbabaw pa rin yung iba. Tatawag lang sa Panginoon kapag nandyan na yung mga, alam nyo na, yung mga senaryo na nandyan sa alanganin ang ating mga sitwasyon. And then after that, balik na naman ang mga tao sa kanilang mga kaanimalan, no? Yun bang manirang puri ka, no? Yung bang, yung hindi ka marunong mahabag sa kapwa mo, no? Yung mga ganon. Okay. Listen, people. Huwag magpakapante ang Pilipinas. Kasi, hindi ako, anong tawag nun? Hindi ako member, no? Ng United Nations. Tingnan nyo, no? May nagagawa bang United Nations ngayon sa kaguluhan na yan? Because, as I know, is, bago kasi mag-gira ang mga tarantado na yan, meron kasi din yan siyang approval sa kanila. So, sa pagkakataon nito, ang tangi kong maibabahagi sa inyo, kumapit kayo sa inyong pananampalataya. Dahil lahat ng mga alingaw ngayon, hindi pa yan. Sabi ko nga, hindi pa nga World War III, di ba? Hindi pa yan World War III. Kayo mag-alala. And listen, people, no? Nakita niyo ba yung post ko nung nakaraan? Congratulate ko ang Africa. Anong sinabi ko? Africa, it's your turn, no? It's your turn. The victory is yours, no? Nandun kasi, alam nyo lahat, hi mahal, lahat ng mga kaguluhan alingaw-ngaw sa buong daigdig, sa iba't ibang panig ng buong daigdig. For me, that is the sign na ang kataas-taasan ang maghahari na sa ating lahat. Dahil wala nang magawang tao no? Wala kasing magawang tao. Gusto mo tubig? Okay. No? So, dumating kasi ang asawa ko, galing siya sa bukid. Nag-harvest siya ng saging, kaya ang taba-taba ng saba ng saging. Okay? So, at this time, no? Nagpasalamat na lang ako sa mga tao na hindi tinatanggihan sila din pag may maglalambing ako sa inyo. At, ganito yon. Kahit papaano, bayan pa rin ito ng pinili ng Diyos. Lidimin Canoto is hindi ko maaring pagtaksilan ng ating bayan. Kaya sa kabila ng mga offer sa akin ng mga kung ano-ano ng mga kapirahan, ng mga kung ano-anong mga karangalan sa sarili, never kong tinanggap yan. Because mas pinagsikapan ko na ang Diyos ng kataas-taasan ang magbigay sa akin ng tunay na reward at ito yung buhay na walang hanggan. At this time,
no? Don't forget sa sinabi ko. Dalawa ang lilitaw sa pagkakataon na ito. Okay? May dalawang lilitaw sa pagkakataon na ito. Na? Kaya kayo dyan, no? Ito, paalala ko rin ito sa iba. Nag-advance na ko. Actually, naibigay ko na itong paalala sa lahat ng mga kabataan. Huwag kayong masyadong akala nyo na naubusan na ng lahi ni Adan at lahi ni Eva. No? Ano palang nangyari sa Department of ano natin, no? Sa Department of Health. Wala tayong maririnig. Kaya naalala ko yung si Juan Flavier. The best, for me, the best Secretary of Health. Juan Flavier. Because very active siya sa programa about sa health ng mga tao. Ngayon kasi, nanotice ko, no? Parang walang sapat na programa, walang aalingaw-ngaw about sa program. Talaga nandun yung pagsisigasig ng programa para sa Department of Health. I'm so sorry, ha? National Defense, listen, no? Itong mga pangyayari ngayon, wag lang masyadong magpakapante. Pero, ito na ngayong sinasabi ko na mas maganda pa rin na kung ako lang sana ang masusunod, mas maganda na maggera dito sa atin sa Pilipinas. Bakit? Huwag kayong magagalit sa akin. Bakit? No? Dahil may kinalaman kasi ito para lumitaw, para lumabas ang buong katotohanan. Dahil maraming nasira na mga buhay, hindi lang buhay, pati mga pananampalataya is maraming nasira dahil dyan sa mga commodities na yan. Maraming nasira na hanap buhay, maraming winasak na pamilya dahil sa mga commodities na yan. Kaya nga sabi ko, alam nyo ba, basahin nyo ang Book of Revelation about sa 666. Ang alam lang ng tao sa 666 is yung tatakan ka. No! Because maituturing na commodities is tatak ng 666. Pero, ngunit, subalit, datapwat, yan naman ay biyaya pa rin ng Diyos. Kasi wala kasing ginawa ang kataas-taasan ng masama at ikakasama, lalo na sa mga tao. Ang tao lang ang nagpapasama talaga ng mga bagay na nilikha ng Panginoon. Alam natin yan. Halimbawa na lang sa mga kabundukan. Okay, meron pala akong paalala. Ako'y nanawagan sa Zambales ng mga pamunuan dyan. Listen people, dyan sa NCIP na pinamumunuan, sakop ang Zambales, ang bayan ng Zambales. Pati dyan sa barangay captain ninyo. Kayo ba, no? Kaya sabi ko, nawa sa kuko ng agila, lahat ay makalaya. Wala kayong pinagkaiba dyan, dito, sa Ligwasan. No? Kaya marami din ang nababaliw dyan na Ligwasan is, nakakaamoy ako ng, ba't nakakaamoy ako ng presko ng dugo? Ako kasi guys, pag ako'y makakaamoy ng presko ng dugo, asahan niyo yan. Eh, sabi ko nga di ba? Maging solidimin is hindi ko in-exempted ang aking sarili. No? Hindi ko gi-exempted ang aking sarili porque ganon wala na rin akong mga pagsubok, wala na rin kasi nakakaamoy ako ng preskong dugo. Vampira na yata ako. No? Kasi pag mga ganon, katulad dito may mga pighati na dinadaanan, no, ang mga pamilya. So, ganun kasi ako, no? Naano ko, naamoy yung compress ng dugo. Or, ito ay may kinalaman sa maraming mamamatay sa atin. Na? Maraming mamamatay ngayon mga mahal kong kapatid dahil sa sakit. Why? No? Bakit? Pag pumunta ka ng hospital, pag walang down, sorry. No? Meron ng iba na tatanggapin ka nga, pero pagdating ng resita, wala ka pera. Pag lumapit ka naman sa gobyerno, is hindi sapat ang kanilang pondo. Pag humingi ka ng tulong, totoo naman, di ba? May limit ang tulong na ibinibigay sa inyo. Tama? Kaya, huwag kayong magagalit sa akin. Nagsasabi lang ko ng totoo. Okay. Sa pagkakataon na ito, ako na, hindi ko alam kung mga iiyak ako or ano, kasi kahit papano, nahahabag tayo. Ini-imagine ko yung mga maliliit na bata.
No? Na-imagine ko yung mga maliliit na bata. Kahit yung mga matatanda, ini-imagine ko, oh my God. Pero wala tayong magawa. Kailangan mangyari yan para lumabas ang katotohanan. Okay, sacrifice. Okay. Good morning, puri nang nagsugo, hindi ang mga sinugo. God bless to all my kapatid. Yes. Alam nyo ba, naiyak ako ngayon umaga, nakita ko yung news feed nila, Madam RD, tapos nag-sign sila ng ganito. Okay? Nag-sign sila ng ganyan. So, kaya nga, tama yung sinabi ni Madam RD, if you are the real leader, alamin ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Okay? So, this is the very meaningful, mga mahal kong